Sumasakit ba yung ulo mo na pag narinig mo yung kanta ni Budang? Hindi. Hindi naman. Hindi ka na-stress? Hindi. Natutuwa ka sa kanta niya, sa boses niya? Parehas tayo. Bakit yung iba na-stress sila sa boses ni Budang? Maingay daw. Ano kaya, inggit sila. Tama, inggit sila, no? So ayan po mga kabayan, kasama ko ngayon si Nanay Terry. Dito kami magtambay. Kutuan ko si Nanay Terry mga kabayan kasi panay ganyan na naman oh. Panay ganyan na naman sa ano niya, sa kanyang ulo. Maraming garapata. Dahil ang katabi niya ay pusa. Ay, pusa. Pusa ang katabi ni Nanay. Social kasi yung mga pusa. Ay, kabay kang pusa. Kabayo. Social kasi ang mga pusa ni Nanay. Talagang tumatabi sa kanya. Bakit doon? Ay, ang sarap nito humiga na yun. Bakit dito yun? Lumusot. Ang sarap, ano? Ano ba yan? Ba't mali naman yung pagsuot mo ng damit? Bakit? Pati yung isa. Bakit mali? Mali nga. Dito ka. Kutuan natin. Usog ka, ah. Ayan. Kasi panay nga ano ni Nanay Terry, mga kabenggayan, ganyan. Kaya anuhin ko na lang siya. Pero gusto mo na yung magpakulay? Para matanggal yung uban mo? Or bunutin natin yung uban mo? Magpakulay. Yung ano ba? Parang ano ba? Halimbawa, itong puti mo na uban. Para magiging itim siya lahat, kulayan natin ng ano, itim. Para hindi makita yung puti, yung uban mo. Gusto mo? Para mabilhan kita kung gusto mo. Igawin nating kulay itim lahat. Matanggalin natin itong... Di mo alam na may uban ka na? Mabubulag, makakabulag. Hindi! Ba't mabubulag? Magkulay lang. Ito oh. Ay. O ito, para maging puti. O bakit kinamot mo? Makatin eh. Masarap? Oh, sabi ko sa inyo mga kabayan ito yung inaano, tinitiris-tiris ni Nanay Terry. No, na akala mo ay may kuto siya. Wala naman. Wala ngang lisa, oh. O, saan kanya makahanap ng lisa? Walang lisa. Wala. Oh. Paano magkakakuto kung walang lisa? Alis lang kung nahawa ka. Kung mayroon kang katabi na may kuto, mahawa ka. Pero pag nahawaan ka mga kabayan, hindi magtatagal sa ulo mo. Pag nasuyod mo na, wala na. Hindi siya magtatagal mga kabayan. Kailang si Nanay, sanay siya sa ganyan. Ayan o. Inaantok na. Ay no. Mahilig ka magtiris na no. Kaya pala na, no, dapat pala sa'yo ang ikanta ni Budang. This is Teres, this is Teres. Hindi yung pangalan mo. Sumasakit ba yung ulo mo na pag narinig mo yung kanta ni Budang? Hindi. Hindi naman. Hindi ka na-stress? Hindi. Natutuwa ka sa kanta niya, sa boses niya? Parehas tayo. Bakit yung iba na-stress sila sa boses ni Budang? Maingay daw. Ano kaya, inggit sila. Tama, inggit sila no? Kasi wala silang boses na maganda na tulad ni Budang ne. Bakit daw hindi siya ang bakit hindi daw sila ang pinakanta? Ano ba yun? Hindi daw sila ang favorito. Tama. Ang paborito ko kasi mga kabayan si Nanay Terry, si Budang. Dapat favorito rin daw sila. Kumbaga nagsilo sila sa atin, sa inyo. Ewan ko, sabi ko, bakit natawag ko sila? Dapat gusto kong mamalingki, hindi ko na tinawag. Ibig sabihin, nagsilo sila sa ginagawa natin. Kasi hindi sila paborito ni. Gusto mo mamalingke? Sabi ko, kung gusto nyo kung favorito kayo nila, kung meron kayong pera, tawagin nyo sila. Tapos bigyan nyo silang panggasalina.
Para puntahan eh. Gusto mo malingki na Gusto mo mamalingki? Mamalingki tayo sa sunod araw kaya pag gumaling ka na. Or doon siguro sa follow-up check-up mo, no? Bili ito ng ulam. Kailang marami naman tayong ano dyan. Marami naman bigas dyan. Marami namang ano. So ano pang bibilhin natin? Mga asin, bitsin, lahat. Ang ulam lang, araw-araw kong binibili. Ito yung punta ko dito. Hindi naman ako pwedeng mag-stock ng ulam nyo dahil ano naman, tawag nito, masira naman. Wala kayong ref. Kaya ang dinadala ko ay kung anong ulam buong maghapon tapos bukas ng umaga. Yung preto pwede 2 araw. Pero yung iba, hindi tatagal. Kaya mamaya iuwi ko yung ibang ano dyan. Frozen foods. Frozen foods po ang binili ko mga kabayan kasi minsan paborito nila yung tocino. Minsan lang naman yan. Madalas naman sabaw mga kabayan yung binibili natin sa kanila. Para ano, maganda kasi ang sabaw mga kabayan lalo na nagtatrabaho sila ng mabigat. Tapos pinagpawisan, lalo na si Kuya Bintot. Grabe pala na ang lalaki ng mga, tinan mo na oh. Grabe no. Ang lalaki. Paano niya buhatin yan? Dapat anuhin mo na niya, Nay. Hatiin. Pinapasan nila. Kaya nga, dapat hatiin mo na niya. Hindi yung ganyan kalaki na sobrang laki na talaga. Linisin ko ito. Linisan hanggang doon. Magbigay pera yan. Si ano? Magbigay pera. Kapag nagbigay siyang pera, mamamalingki. Ako na malingki. Huwag ka na ano. 2 na lang tayo, ne. Oh. Mga ano, pag gumaling ka na ng tuluyan, huwag mo maglinis dyan. Kasi baka mamaya mabinat ka. Buti kung magaling ka na. May sakit ka pa eh. Di ba, binilin ko sa'yo, huwag kang kumilos ng kumilos muna. Mabinat ka, kundi delikado kung mabinat ka. Ay, Nanay Terry, meron pala akong tanong. Okay lang sa'yo, tanungin kita? Oh, meron akong tanong sa'yo. Kasi, napapansin ko at tinatanong sa akin ni Tatay Romy, bakit daw hindi kayo nagpapansinan, hindi mo siya kinikibo? Hindi man totoo yun. Ha? Hindi man totoo. Bakit? Anong totoo? Inuutos ko nga siya, Ano? na magsaing. Talaga? Inuutusan mo siya na, halimbawa, Ronnie, magsaing ka, inutusan mo? O tapos, anong ginagawa niya? Hindi niya naririnig, gumagano lang. Kalabitin mo, alam mo naman mahina ang pandinig. Nung isang araw kasi kinalbit ko yan, pinadyak niya ako. Ade. Nung tinawag ko kayo. O tapos? Sabi niya sa akin, dapat hindi na raw ako pumunta rito. Baka yung asawa niya, makikita siya, nandun daw sa baka makakamera. Saan? Diyan. Hindi wala namang asawa si Tatay Romy. Nagtaka kasi daw siya, Nanay Terry. Sabi niya, anak, bakit hindi ako kinikibo ni Nanay Terry mo? Bakit hindi niya ako pinapansin? Sabi ko, hindi ko alam. Kasi akala ko nagpapansinan kayong dalawa. Yun pala, hindi kayo nagpapansinan. Bakit hindi mo kinakausap, Nanay Terry? Kinakausap niya. Gusto niya para akong baliw na Na? Yung para gusto niya, para akong baliw na dada sa kanya. Ibig sabihin parang dadalan ka ng dadalan. Dadalan mo siya ng dadalan, parang ganon. Kahit yung daldalang ba na paminsan-minsan, o Ronnie, tama lang namin sinabi, o Ronnie, ganyan. Yung mga ganyan-ganyan lang ba? Hindi naman yung wala nang pahinga sa kadadaldal. Pero pinapansin mo naman siya minsan. Kinikibo mo. Paano ko siya papansinin? Diyan ako nagdadamo. Kanina lang. Pero yung mga kanina, hindi mo siya napansin kasi nagdadamo ka. Hindi mo kinikibo. Pero yung mga nakaraang araw, pinapansin at kinikibo mo. Oh, yan naman pala eh. Isang oras mo lang siyang hindi kikibuhan yan. Magtampo na. Lahat ng mga, baso tatapon niya. Parang nagtatampo na kaagad. Kailangan pala niya, kausapin mo ng kausapin. Ganyan pala ang ni Tatay Ronnie.
Mag-usap kayo. Magkwentuhan. Kahit hindi kayo magtabi, okay lang, no problem. Kasi matanda naman na kayo. Kahit hindi kayo nagtatabi o wala yung isang bagay, walang ganyanan, okay lang yun. Hindi ka naman mapipilit at hindi mo naman din mapipilit si tatay kasi tingin ko sa inyo, wala naman na yung bagay na yun eh. Nawala na yun eh. Lalong-lalo na eh, sa haba ng panahon. Wala na talaga yun. Hindi na talaga yun magawa nyo. Pero, siyempre, kasama mo sa bahay, mag-uusap kayo. Kung hindi man bilang asawa, kundi bilang magkaibigan na lang para sa mga anak. O, ganun lang. Sabay ka magdamo doon. Halimbawa, pag nagdamo kayo, o kundi sabay kayo magdamo, pag kumain kayo, sabay-sabay kayo lahat. Pag anong gagawin, tulungan kayo. Iwasan yung tampuhan, iwasan yung magagalit sa isa't isa, iwasan yung away, para masaya lang ba? Wala naman kayong problema sa pagkain. Maraming bigas, maraming grocery, o nandyan yung mga dilata, o tapos ang ulam, dinadala namin araw-araw. O wag na kayong problema. Ne? Wag na ma-stress. Sabi ko nga sa kanya, kung palagi siya nagdadabog, palagi siya matatanggal lang yung ubo ko. Pag lagi nagdadabog. Bakit nagdadabog ba si Tatay Kung Romy? palagi siya nagdadabog, maghanap ako. Bakit nagdadabog siya? Ewan ko, gusto niya na raw. Tayaw ko, aray ko. Sabi ko sa kanya, kung ikaw, kung sige, kuha kong babae dyan Bakit sinabi ba ni Tatay Ronnie yung isang bagay na gustong gumanyan? Sinabi ko sa O kanya. tapos, anong sagot mo? Kukuha ng ibang babae? Pagkatapos niyan kako, sasabihin mo doon sa mga taong nakikibisita dyan, yun tumutulong sa atin. Sasabihin mo sa tumutulong sa atin, hindi kita kinakausap. Kapag kinausap kita, nakaagad ako. Ganon? Kaya hindi ko siya kinikibuan. Ibig sabihin na kaya medyo umiiwas ka ngayon na hindi kayo mag-uusap kasi baka magagawa yung isang bagay na ayaw mo. Bakit ayaw mong gawin yung isang bagay, hindi ayaw mo na? Parang nandidiri ka, parang hindi mo na magagawa, parang ganon? Hindi sa ganon, kasi inaayaan niya akong kahit ito'y may anak akong maliit. Gusto niya magtrabaho ako. Gusto niya lahat. Ginagalaw ko. Kaya ayaw kong pabuntis muna sa kanya. Hindi ka na mabuntis. Bakit? May ka pa ba? Dinadatnan ka pa ba? Mabilis pa. Meron ka pang Umaagos pa. O kundi sabihin mo na lang sa kanya, Romy, wag mo muna akong kakausapin para walang temptasyon. Wag ka muna maglalapit sa akin para walang temptasyon. Saka ka na lang maglalapit sa akin kapag minupos na ako. O pwede ka na magtabi sa akin kahit gawin natin yung isang bagay. Kundi sabihin mong ganun para alam niya. Para alam niya na takot ka mabuntis. So ibig mo sabihin, ayaw mo munang mabuntis at ayaw mo munang magkaroon ka ng anak na baby na naman kasi baka mamaya mag-alaga ka, syempre mag-alaga ka, baka mamaya ay utusan ka magtrabaho na mayroong anak, ganon? Ha? Nanay Tere? Ganon ang gusto mo? Kasi dati may baby kayo nung utusan ka na magdamo. Pero mula nung nandito ka na, hindi talaga kayo nagtatabi. Hindi. Pero hindi ka naman niya niyaya. Tinatamad ako kung magsama na tayo dahil kahit isang damit hindi mo ako buhat nang nagsama kami. Kami ng mga anak ko, kawawa kami kung titingnan. Bakit po? Wala kaming damit, wala kaming kumot. Kaya nung giniginaw yung mga anak ko sa lamig, sabi ko, maiwan kayo sa tatay nyo, ako aalis. Bakit parang pinabayaan po kayo, Nay? Sabon, hindi mo makita yung sabon. Nilalabang ko lang ang aking mga damit sa
paano yung mga bata sa gabi kung walang mga damit, walang kumot? Kawawa sila. Ang ginagawa ko, yung yung nag-aapoy ako sa sa gitna. Dapugan. Sa gitna. Para lang yung mga bata hindi lamigin. Bakit daw po? Bakit hindi niya nabibigyan ng mga damit? Ang gusto niya lang. Tapos pinagbibili lang ako doon sa yung pinsan niya. Si yung kapatid ni yung nagre-report siya yung gumaganti. Parang Nay, parang ang gusto lang ni tatay gagawa ng anak, gagawa ng magparami ng anak, tapos hindi niya alam yung obligasyon niya bilang tatay, kaya dumating ang panahon na umalis ka. Alam mo, ang nag-aalaga sa akin, alam mo yung nagre-report sa akin na namatay siya sa opera. Hindi man Sino? totoong, yung si Ma'am Berto. Alam mo si Ma'am Berto, yung bayaw niya. Sabi niya, huwag ka na kanyang pabubuntis sa... Kay Romy. Huwag ka na kanyang pabubuntis kay Romy, sabi niya. Pabayaan ka lang niya, sabi niya. Kasi bata pa lang yan. Pabayaan ka sa gutom. Tulad ngayon, ako lang ang nag-aalaga. Sabi ng bayaw ko. Ako bayaw, alam mo, namamatay na kami sa gutom. Nagkakalap nga siyang puso. Pero alos kapatid niya kako ang binibigyan niya. Sabi, yan ang kwento niya sa'yo. Sabi niya sa akin, bayaw kung iiwas ka na dyan, sabi niya. Sabi ko, iiwas sana ako. Inireport ko niya inireport ko na kako siya sa mga kapatid niya. Ayaw naman. Hindi nakinig. Hindi nakinig naman yung mga kapatid niya sa pangwak. Pero yung tawag nito, pwede naman yun kahit hindi na kayo magsiping, hindi na kayo magtabi, hindi na kayo magsiping, pwede lang yun. Sabihin mo lang sa kanya na ayaw ko na yung gawin yung isang bagay. Sabi ko nga sa kanya, kasi ayaw ko na kung magkalay ka uli sa akin. Kasi parang nangihina ako, nanginginayang. Pag nabuntis na Kasi ang mga lahi mo, pinatay. Lahat sila nawala. Tapos kukuha, nangihiram lang tayo ng bata. Ano yun? Baboy. Sa tuwing piyesta, pinaghahanda. Kaya ang gusto mo talaga na Terry, ayaw mo talaga munang mabuntis talaga ulit. Kasi pito na yung anak. Pinipilit lang ako ni Jem ang sasama sa kanya. Pero ayoko na. Kung di pag-usapan yun ni tatay, pwede naman yun, Nay. Kahit nandito ka, Nay, sa bahay ni Tatay Romy, or bahay nyo, dalawa naman kayo may-ari yan. Kahit nandito ka, wala namang problema yan. Sinabi ko rin sa kanya, si Nanay Terry, pag ayaw niya yung isang bagay na ganyan-ganyan, ay huwag mong pilitin. Huwag mong pilitin kasi ayaw ni Nanay Terry. O kung gusto ni Nanay Terry, mag-antay ka kung gusto ni Nanay Terry. Kung ayaw niya, huwag mong pilitin. Pero sabi naman po niya, Nay, okay, no problem. Wala naman ng problema, hindi ka naman daw niya pipilitin kung ayaw. Kaya huwag mong problemahin o huwag kang matakot kasi hindi ka naman niya pipilitin yung bagay na ayaw mo. Ang importante, magkasama kayo dyan. Masaya kami, masaya ako, na nandyan ka, inabot ka na ng ilang gabi, na nandyan na natutulog, kasama ang anak mo na si Maris Kuya Bentot, and si Tatay Romy. Masaya kami, maraming manunood natin na masaya sila na nalaman nila na dito ka natulog kasi okay, nakatulog na pala si Nanay Terry dyan, kundi masaya kasi kasama niya, may kasama siyang anak na na sa isang bubong kumbaga na nakakasama niya. Kaya pilitin mo rin na magiging maayos ang samahan nyo ni Tatay Ronnie at saka sa mga anak mo. Sabihin mo lang sa kanya, Ronnie bati tayo, magsama tayo, pero huwag mo akong pilitin na yung isang bagay kasi ayaw ko. Ganunin mo, prangkahin mo ba? Kailangan mo prangkahin para alam niya pag pinaprangka mo, at least pinarangka mo siya. Ganun lang yun.
Ang importante, may simula kayo na nagsasama at magkasama kayo sa isang bahay. Kung ano pa bang problema ni Tatay Romy? Kundi lang ka ako sa mga anak ko, hindi ako pupunta rito. Tsaka, Tama. pinilit ako ka ako ni pinilit ako ka ako si ni Gemma. Tama. Okay lang naman yun. Kung nandito ka, kasi gusto din nila ni Nanay Gemma na kahit papaano Nanay Terry na magkasama kayo. Kasi matagal na panahon ay nawalay kasi isa't isa. Kaya siyempre, kahilingan ng kapatid mo na magkasama kayo. Ako din ganun din. Ang kahilingan ko na magkasama kayo ng maayos, masaya, magtutulungan, ganyan. Kaya magkibuan kayo, magpansinan kayo, no, mag-uusap kayo, pero sabi mo sa kanya, Romy, mag-uusap tayo, magkukwentuhan tayo, magpansinan tayo, magkibuan tayo, pero ayaw ko yung isang bagay ha, kasi matagal ko nang kinalimutan, ayaw ko na. At baka mamaya mabuntis pa tayo, dagdag na naman tayo problema kasi may bata na namang alagaan, mahirap ang buhay, o ganun Maintindihan yun ni Romy. Maintindihan ni Tatay Romy kung sasabihin mo ng ganyan. Hindi ka naman niya pipilitin kung ayaw mo talaga. Kasi kinausap ko nga siya kanina. Sabi niya sa akin, anak, may tanong ako sa'yo. Bakit? Ano po yun? Bakit si Nanay Tere mo hindi ako kinakausap at kinikibo? Sabi niya. Kaya pansinin mo, kibuin mo. Pag nagtanong siya sa'yo, kausapin mo. Pag nag-ano kayo dyan, mag-uusap kayo. Pag kayo lang dalawa, mag-uusap kayo sa buhay-buhay. Kung anong dapat gawin sa buhay-buhay. Kasi, siyempre, matatanda na kayo. Pagdating ng panahon, pag ugod-ugod na kayo, siyempre, kayo lang din ang magdadamayan. Kasi mga anak, may mga kanya-kanyang pamilya na yan. Kayo lang din ang magdadamayan dalawa ni Tatay Ronnie sa hirap at ginhawa. Kumbaga, nawalay man kayo sa isa't isa, okay lang yun. Kalimutan na lang yun, wala nang sumbatan. Ang importante ay nagsimula kayo. No, nagsimula kayo na magiging masaya. Huwag na yun isipin kung ano yung makaraan. Huwag na yun ungkatin kung ano makaraan. Kalimutan na lang yung mga nagawang pagkakamali, yung nagawa ni Tatay Ronnie ng pagkakamali, kalimutan mo na. Huwag mo nang ungkat-ungkatin. Ikaw din, kung ano man yung mga pagkakamali mo, sinabi ko na rin ni Tatay Ronnie na kalimutan na. Huwag na anuhin yun, huwag na ungkatin yun, kalimutan na lang, ibaon na lang sa limot, ibaon na lang sa lupa, na hindi na muling mahukay at makalimutan na para maganda yung samahan mo. Kasi siyempre, masaya kami. Pag magiging okay kayong lahat, siyempre masaya kami. Para happy together na ba? Enjoy na lang. Diba, Nay? Diba po, Nay? Ganun na lang. Kibuin mo na lang si tatay kasi kaya pala tahimik siya minsan. At minsan napapansin ko minsan doon siya nakahiga, noong nakaraan doon siya nakahiga sa punong kahoy. Tapos noong nakaraan naman nandoon siya nakaupo sa punong kahoy, nagsisigarilyo, tapos ang lalim ng iniisip niya. Tapos kanina naman, hinahanap ko na naman siya kung saan siya. Buti na nakita ko yung tsinilas niya, Nay. Nakita ko yung tsinilas niya. Kung hindi ko nakita yung tsinilas niya, hindi ko siya makita kasi nakaupo siya, ang kapal ng damo, yung pala, nandoon pala siya sa unahan. Nagdadamo siya. Buti na nakita ko yung tsinilas niya dito pala, nakita ko yung tsinilas niya. Nandoon pala siya nagdamo. Akala ko kung saan na naman siya pumunta. Kasi hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat na araw yung sunod-sunod ginawa niya na pagkatapos kumain or pag mayroon tayong ginagawa, umaalis siya. Tapos tayo naman naghahanap sa kanya kung saan na naman siya, saan pumunta. Yung pala, nag-iisip siya ng ganyan. Kasi hindi mo daw kinakausap, hindi mo kinikibo. Yun pala ang problema niya. Ikaw pala ang pinoproblema niya na hindi mo kinakausap. Kaya kausapin mo Tsaka tanggalin mo na yung problema sa puso mo, sa sa isip mo. Para wala na yan.
Kasi ganun din, sinabihan ko rin si Tatay Romy, Tatay Romy, tanggalin mo na yung problema sa dibdib mo, sa puso mo, sa isipan mo. Huwag ka na mag-isip kung ano-ano kasi wala nang problema. Wala nang problema sa pagkain. Tapos sabi niya kanina, gusto din niya magtanim ng palay dyan. Para di ka magutuman. Para hindi daw kayo magutuman. Sabi niya, gusto ko magtanim ng palay dito. Kasi pag wala tayong pambili ng bigas, meron tayong palay, meron tayong ipapagiling, meron tayong makakain. Yan ang sabi niya kanina. Kaya sabi ko, sige, titinan natin, linisin muna natin to lahat. Yun siya lang iniram ko kay Bayaw, Taniman? Tiwat. Saan? Yan sa itaas. Yung isang bundok na yan. Binabalak kong taniman ng palay. O kung di titinan natin, malay, sabi ko nga sa'yo, sige, kung Hanggang doon, oh. Dayusan ng parehas pala kayo ng gusto. Gusto ni Tatay Romy, palay. Ikaw din, ang gusto mo rin, palay. Kaya nga sabi ko, sige, apurahin at bukas ng maaga. Yung, di ba, may maliit doon na natira? Bukas ng maaga, tirahin na natin yon, ubusin na natin yun, damuhan na natin lahat yon. Tapos, tanggalin na natin yung mga gabi dyan kasi gawin na ng palay yan. Ang mga gabi, ilagay natin doon sa taas. Sa susunod ng taon eh. Oo, sa susunod na taon, itanim yung doon sa itaas. Ipunin lang natin yung mga gabi doon na binhi. Ang unahin muna natin yung palay. Kasi habang maulan pa. Bakit nakaranas ka ba ng pagtatanim ng palay? Hindi, sa bukid lang, sa palayan. Palayan, doon sa hindi dito sa bundok. Pero sa Hmm. tingin niyo po ngayon, okay ba magtanim ng palay? May ulan pa ba o wala na? Wala na. Hindi pwede rin magtanim ng katapusan ng yan. December. Ha? Pwede pa? Pwede. Sa bagay, kung December katapusan, December, January, February, Marso, medyo mainit na yung mga kabayan. Meron. Ilang buwan ba yung palay, Nay? Lalaki ang 12 buwan. Isang taon? Hindi isang taon. Ilan ba ang isang buwan? Di ba, Isang buwan, isang buwan. 15. Di ba, 15? 30 days. 50. Mga 3 buwan. Mga 3 buwan. Ang isang buwan, mga 30 days or 31 days. Depende sa sa buwan. So, pwede pa pala siya. Kahit magtanim tayo ng katapusan ng Disyembre or buwan ng Disyembre, pwede pa siya. Mahina na Pati itong ako nangati, ha? Mahina na itong ulan. Mahina na, no? Hindi katulad nung nakaraan na medyo malakas, di ba? Malakas. Panay ulan. Malulunod yung palay. Sabi ko nga. Pero sa ngayon, pwede pa yan. Pwede pa. Okay. Pwede malakas, no? Pwede pa. Sige, yan kasi ang sabi ni tatay na magtanim Sabi tayo. ko kay Bentot, ika-cluster mo yun, kako i-cluster mo yun. Ito. Doon. Alin? Hindi kasi to kay mapagalitan tayo. Alin? Ali yun oh. Yung doon? Yan, daan na papasok dito. Yun ang Hindi natin to pwedeng pakailaman tayo. Doon lang sa taniman ni ni Tatay Romy. Malaki na yun eh. Bubunutin. Siguro mga dalawang sakong binhi sa palay, pwede natin makapagtanim. Dapat may magandang klaseng palay, Nay. No? May magandang klaseng palay ang maitanim natin. Marigoso sana ang gusto ko. Wala na, hindi na buwan ngayon ng ang palaya. Hindi na maano ang palaya ngayon, wala na. 'Di ba nga nandoon sa kay Binbin? Hindi palay ng marigoso. Mayroon pa lang ganon? Oo. Malalaking yun. Butel? Hindi ko alam. Now I know. Alam ko na mayroon palang margoso. Akala ko ang margoso kasi ang palaya. Margoso kasi ang tawag sa amin ganyan. Sa Bisaya, margoso, ang palaya. Mayroon pa pala. Pwede pa daw ngayon mga kabayan. Kaya sige, subukan namin. Mahabol namin ang linis dyan sa kahit nga si nanay, yun din ang gusto niya. Ay din, palay din. So titinan natin mga kabayan. Apurahin namin yung paglinis and then ihabol namin yung pagtanim ng palay. Sana umulan pa ng umulan. Wag naman din yung ulan ng ulan na sobrang lakas kasi madidrain din. Kasi ang ang lupa kasi diyan pa ganyan. Katapusan nitong buwan ito. Nobyembre. 3 buwan.
Malakas pa yan. Pwede pa. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Malakas pa, hindi pa pwedeng magtanim. Hindi Pag malakas pa. ang ulan kasi. Malulunod yung palay. Oo. At saka yung taniman natin, slanting, balisbis. 'Di ba? Madrain ng ng tubig ulan. Okay, so ayan po mga kabayan ha, Nanay Terry ha. Kibuan mo na si Tatay Romy ha. Mag-uusap na kayo. Usap lang, sabi mo, mag-usap tayo pero ayaw ko ng ganyan. Prangkahin mo. Walang magagawa yan kung ayaw mo. Prangkahin mo lang. Kasi ikaw naman may hawak yan, hindi naman bit-bit ni Tatay Romy. Kung ayaw mo, wala siyang magagawa. Talagang ayaw mo. Pero mag-uusap kayo at magkibuan Ha, Nanay Terry? Oh, lab-lab lang. Kahit hindi man magawa ang isang bagay na walang ganyan. Pero mahalin niyo pa rin yung isa't isa. Kasi sabi ni Tatay Romy kanina, tinanong ko siya kanina. Sabi ko, Tatay Romy, may itanong ako sa'yo. Mahal mo ba si Nanay Terry? Sabi niya, mahal ko siya. Oh, mahal ka daw niya. Tinanong ko siya, Tatay Romy, mahal mo ba si Nanay Terry? Mahal mo? Mahal ko. Oh, sabi niya. Cross my heart. Sabi niya, mahal ka daw niya. O ikaw naman ang tanungin ko ngayon. Mahal mo ba si Tatay Romy? Ako parang matabang. May konti na. Mahal mo siya pero matabang na. Parang matabang-tabang na dahil malayo na rin yun. Matagal na kasi hindi kayo nagsasama Nasanay ka na kasi na hindi nagsama, no? Baka mamaya, Baka mamaya kung magsisisi na lang ako. Bakit? Bakit magsisi ka? Wala. Ha? Di. Parang nabawasan yung pagmamahal mo sa kay Tatay Romy. Parang natabang ng kunti. Hindi. Ang kinatatakutan kung kapag nanganganak kasi ako lang mag-isa. Ngayon, Nanay Terry, ngayon na nandito ako sa'yo na parang anak mo na ako. Parang nanay na kasi kita. Si Tatay Romy, parang tatay ko na. Ikaw din, parang nanay ko na din. Yung mga anak mo, mga kapatid ko na yan. Sila na Bento. Lahat ng mga anak mo, kinakapatid ko na yan. Parang mga kapatid ko na. Ikaw nanay na kita. And then si Tatay Romy, tatay ko na rin. Huwag kang matakot. Halimbawa, kung iniisip mo na mga anak ka, iniisip mo na baka magka-baby ka, kung mangyari man yun, Nanay Terry, kung mangyari man yan, ako bahala. Ako magpakain, ako magbigay sa'yo ng gatas, ako magbigay sa'yo ng damit, ako magpalaki, tulungan kita. Ako sasalo. Sige. Papayag ako para wala ka nang isipin. Pag mangyari yun, ha? Pag mangyari lang, halimbawa lang naman yan, Nanay Terry. Halimbawa lang naman. Kapag nabuntis ka, kapag nagkaanak ka, halimbawa lang, para hindi mo na problemahin, dahil may phobia kasi si Nanay Terry, mga kabayan. Natakot na siya. Yan ang madalas niyang sinasabi. Natakot na siya. Baka mamaya mabuntis siya, and then hayaan lang siya dyan, and then hindi mabuhay, tapos ipa-adapt na naman, ipamigay na naman. Yan ang kinatatakutan ni Nanay Terry. So ngayon, kapag nangyari yon, ako na mismo nagsabi kay Nanay Terry, kapag nangyari yon na mabuntis siya at manganak siya, ako mismo ang habang binubuntis, o sige, ako magpapa-vitamins, no, magpapa-check up and everything mula sa buntis hanggang manganak, mga kabayan, hanggat sa paglaki habang nabubuhay ako. Ako ang sasalos mga gastusin, Nanay Terry. O okay na yon. Gagawa na mamaya. Yay! Saluin ko na lahat. Wala ka ng problema. O Nanay Terry, anong kailangan? Sabihin mo sa akin, gatas. Okay, sige, magpapalipad ako ng gatas. Ano pa? Diaper. Okay, sige, magpapalipad ako ng diaper. Pagkain namin. Okay, sige, no problem. Mamamalin kita kaagad. Vitamins. Okay, sige. Lahat. Ganun pala. Basta, huwag mo nang problemahin. Ako na ang problema dyan. Salo ko na lahat yan, Nanay Terry. Basta mapanatag lang yung isipan mo na hindi mo na problemahin yung pagkain, hindi mo na problemahin kung mabuntis ka in everything. Okay lang yun. Kahit araw-araw pa kayo magbingbangan, no problem.
Mabuntis ka man dyan o hindi, ano problem? Kung mabuntis ka, saluin ko naman. Ayos yung usapan natin. Ayos yung ano natin, yung deal natin na kapag mabuntis ka, ako bahala. Para hindi ka na problema, Diyos ko, saglit lang sabihin mo sa akin, ganito ang gusto ko, kailangan ng anak ko, kailangan ng ano ko. Dandyan agad ako, magpapalipad ka agad ng kailangan ng magiging anak natin. Tapos, ako bahala pati pag-aaral. Paaralin ko. Mula grade 1 o kinder hanggang high school, basta pag naano ako, hanggat buhay pa ako, paaralin ko yan. Hanggat ugod-ugod ako, hanggat may hininga, hanggat may buhay, paaralin ko ng paaralin yan. Katulad ni Binbin ba? Katulad ni Bimbim, di ba nag-aaral? Lagi kong sinasabi na mag-aral. Pati yung nanay mag-aral. Sabi ko sa nanay, paralin mo ng paralin ng mga anak mo. Gagawa. Okay na yon, kasunduan natin. Kapag nabuntis ka ni tatay, ako bahala ne. Kaya mamayang gabi, subukan na. Subukan. Patingin ka sa ano mo, sa pulso mo. Malakas Madali kang mabuntis ngayon, Nay. Patingin ka sa liig mo. Kasi dito pag ano, buntis ka na pala eh. Alakas. Buntis. Alakas ng pitik ng ano mo dito sa ano, sa liig mo. Kasi sabi ng mga kabayan, no, kapag malakas yung ano dito, ibig sabihin buntis yun. No? Nay, di ba? Ganyan sila. Pero biro, Nay, ha? Ang importante, nandiyan ka, ay magkikibuan at magpapansinan kayo, mag-uusap kayo, ne. Ha? Kailan kayo mag-uumpisa gagawa ng baby? Hindi ko pa alam. Hindi pa alam. No problem. Kaya nga sabi ko sa'yo, kahit ayaw mo, walang problema. Nay Tere! Uy. Sabi ko nga sa'yo, kahit ayaw mo, walang problema. Basta ang importante, magkibuan kayong dalawa, ne. Mag-uusap, magkibuan, ha? Kung ayaw mo talaga, hindi naman kita, binigyan lang naman kita ng example kanina. Kung ayaw mo, walang problema, ha? Okay, so ayos yung pag-uusap natin? Bukas na tayo ulit mag-usap, ha? Basta yung palay natin, pagtulong-tulungan natin, para hindi tayo magutom, na mayroon tayo makakain. Ha? Tingnan mo na eh. Ginaya mo si Burang. Go budang daw. Pansi budang. Asan ang nanay mo? Shout out sa'yo, baby girl. So pretty. Ayan, kumantat ginaya. Ganyan ang sobrang paghanga kay Budang, mga kabayan. Talagang ginagaya ng bata, anak ni Ma'am Jai. Di ba? Mga fan ni Budang. Di ba? Shout out kay Ma'am Jai at sa iyong pretty girl, pretty baby girl. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.